Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, pag-uusapan natin yung isang medyo maselang usapin. Tungkol ito sa pagbabantay sa kabanang bayan. Oo, partikular sa Commission on Audit or COA. Tama. Kasi may isang commissioner doon na parang nasa gitna ng kontrobersya ngayon. Oo, dahil yung kumpanya daw ng asawa niya nakakuha ng malalaking kontrata sa gobyerno. Flood control projects, di ba? Exactly, flood control. Ang tanong ngayon, hindi ba ito, kumbaga, nagtatanim ng duda? Paano masisiguro yung interes ng publiko dito? Lalo na kung yung mismong taga-suri may posibleng personal na connection, di ba? Sige, simulan nating himayin. Sino ba itong commissioner na ito? Siya si COA Commissioner Mario Lipana. Okay, at ang asawa niya? Si Marilu Laurio Lipana. Siya yung presidente at general manager ng Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation. Olympus Mining. At sila yung nakakuha ng kontrata. Base sa datos ng gobyerno hanggang August 21, 2025, nakakuha sila ng halos 200 million kontrata mula sa DPWH. Wow, 200 million para sa flood control projects. Tama. Dito na nga pumasok yung mga tanong tungkol sa conflict of interest. Malakas yung issue. Sino ba ang unang nag-raise nito? Well, si Senator Erwin Tulfo, prangka siyang nagtanong paano mo u-auditing ang sarili mong pamilya? Yun yung sabi niya. Makes sense. Napakadirektang tanong niyan. Anong naging reaction ng COA? Dahil dyan, si COA Chairperson Gamaliel Cordoba nag-utos na agad ng fraud audit. Fraud audit? Saan specifically? Sa mga flood control projects, lalo na daw sa Bulacan, kasi parang maraming kontrata ng Olympus Mining doon napunta. Okay. So, hindi lang basta audit, fraud audit talaga. At hindi lang yan, di ba? May iba pang mga developments. Meron pa. Kasi mismong DPWH umamin na posibleng may mga ghost flood control projects daw. Ghost projects? Grabe, nangako ba silang iimbestigahan? Oo, sabi nila iimbestigahan daw nila. At hindi lang sila. Sino pa? Yung Senado, yung Blue Ribbon Committee nila. Ang Blue Ribbon. Ano namang ginagawa nila? Nagsimula na rin sila ng sarili nilang investigasyon. Motu proprio investigation ang tawag. Ano yung tinitingnan nila? Marami, mga aligasyon ng monopoly daw ng kontratista, yung ghost projects nga, pati maling alokasyon daw ng kontrata. Si Senator Sherwin Gatchalian pa nga, binanggit niya yung posibilidad ng collusion sa buwatan. Naku, mabigat yan. Naalala ko rin, may privilege speech si Senator Lacson tungkol dito. Tama ba? Oo, yung Flooded Gates of Corruption, noong August 20, 2025. Grabe yung mga binunyag niya doon. Ano yung pinaka-highlight nun? Sabi niya, may impormasyon daw siya na sa ilang proyekto, parang 40% lang ng pondo yung talagang napupunta sa aktual na trabaho. Ano? 40% lang? Saan napupunta yung 60%? Yun na nga. At binanggit niya rin ang Bulacan bilang isa sa mga hotspot para nagtutugma-tugma. Okay, so kitang-kita na yung lawak ng problema. Ngayon, punta tayo sa legal na aspeto. Ano ba ang mga posibleng pananagutan dito base sa ating mga batas? Maraming pwedeng pumasok na batas dito. Una, yung kilala nating Republic Act 3019. Yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act? Tama, pwedeng managot yung opisyal kung napatunayang nakialam siya para mapaboran yung kontrata ng kamag-anak niya. Sections 3B at 4 yun. Okay, anti-graft, ano pa? Pangalawa, dahil sa laki ng halaga, yung halos 200 million, pwedeng pumasok ang plunder law or RA 7080. Plunder, ano yung threshold nun ulit? 50 million. Pag umabot na sa 50 million yung ill-gotten wealth na naipon sa pamamagitan ng sunod-sunod na criminal acts, plunder na yon. Yung 200 million, pasok na pasok sa basehan. Grabe. Pangatlo. Yung mismong Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ito yung RA 6713. Ito yung sa etika at conflict of interest? Oo, malinaw dito na dapat iwasan ng mga opisyal ang conflict of interest at kailangan nilang i-declare yung financial interest nila. Importante yan. May pangapat pa ba? Meron pa. Yung Government Procurement Reform Act or RA 9184.
Yung sa bidding process. Tama. Kung may irregularidad o sabwatan man nangyari sa proseso ng bidding para makuha yung kontrata, sakop yan ng batas na ito. So, 4 na major na batas ang posibleng nalabag: anti-graft, plunder, code of conduct, at procurement law. Oo. At kung mapatunayan itong mga paglabag, saan lilitisin ang kaso? Sa Sandigan Bayan? Lalo na kung mataas ang ranggo ng opisyal? Yung salary grade 27 pataas? Pasok dito ang isang COA commissioner. Malinaw, hindi ito simpleng issue lang ng, alam mo yon, etika. May potensyal na mabigat na kasong kriminal. Eksakto. At ang masakit dito, yung ahensyang dapat nagbabantay laban sa korupsyon, yun pa yung nasasangkot sa ganitong kontrobersya. Nakakaapekto talaga sa tiwala ng tao. Talaga. Ang daming anggulo nito, kaya iiwan namin sa iyo na nakikinig sa amin ngayon ang isang mahalagang tanong. Para sa iyo, ano kaya ang pinaka-epektibong hakbang o pagbabago na kailangan nating gawin para maiwasan na maulit ang ganitong sitwasyon? Yung conflict of interest sa mga ahensya ng gobyerno, lalo na sa mga watchdog agencies tulad ng COA. Ano sa tingin mo? Ibahagi mo naman ang iyong mga naiisip. Gusto naming marinig yan. Oo, mahalaga ang public discourse dito. Bilang pagbubuod lang ulit, ang mga legal na prinsipyo na tinalakay natin ay ang mga batas kontra graft at korupsyon, RA 3109, Plunder, RA 7080. yung kodigo ng pag-uugali para sa mga opisyal, partikular sa conflict of interest, RA 6713, at yung batas sa government procurement, RA 9184. Yan yung mga sandata natin laban sa ganitong mga anomalya. Tama. At para sa kaalaman ng lahat, ang ating pagsusuri ngayon ay base sa mga ulat mula sa iba't ibang news outlets gaya ng ABS-CBN, Daily Tribune, Philstar, Inquirer News, pati na rin sa mga public statements at opisyal na dokumento ng batas hanggang August 21, 2025. Para sa patuloy na paghimay natin sa mga mahahalagang issue na nakakaapekto sa ating lipunan, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa susunod.